Mga kahugot, naniniwala ako na bago sila naging story sender ay naging listener muna sila. So alam nila kung aling parte ng kwento ang nakaka-boring. Yun yung time na titigilan na nilang makinig kasi boring nga. So kung ikaw ay magpapadala ng iyong kwento, nagsusulat ka na, dapat alam mo kung aling parte yung boring at huwag mo na yun isali. Nasasabi ko ito sapagkat itong kahugot natin si Arjen ay mayroon siyang napakagandang estilo ng pagsusulat. Malayo ang narating ng kanyang kwento pero napaiksi niya. At sana ay masakyan nyo, makuha nyo yung kanyang estilo at hindi kayo malito sa kanyang kwento. So eto na, pakinggan nyo na ang kwento ng kahugot nating si Arjen dito sa Bonus Love Tube. Kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, dayo lang din ako sa Siargao. Isa lang din akong turista noon na nahumaling sa kagandahan ng lugar, sa kabutihan ng mga mamamayan at sa masasayang pagkakataong halos araw-araw ay nagaganap. Malungkot ako nang magpunta ako doon. Madilim ang mundo ko that time at pinili kong mapag-isa. Maging mga kaibigan ko noon ay ayaw kong makita pero sinunod ko ang payo nila na lumabas, magpakalayo-layo, mag-tour. Maganda at masaya sa Siargao. Doon ay saglit akong naahon mula sa lungkot na pinagdadaanan ko noon. Kaya lang ay naging makitid din ako, panghas at malisyoso. May nagawa akong kabulastugan sa Siargao na kahit kailan ay hinding-hindi ko makakalimutan. Ako po si Arjen at ito ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Una kong nakilala si Adele sa maliit na hotel or inn kung saan ako tumira sa unang 3 days ko sa General Luna area ng Siargao. Para siyang maliit na bayan, maraming hotels or inn pero maliliit lang at si Adele ay isa sa 3 maids sa inn na yon. Maganda si Adele, morena at napaka-misteryosa ng kanyang pagkatao. Bilang isang lalaki, Kuya Bono, ay normal sa akin ang mapatitig sa magandang babae at magawa pang pag-interesan itong makilala at maging someone special sana. Tayo ay normal na nakakakuha ng first impression mula sa isang tao by looking at them, how they move, talk. Pero kay Adele ay 2 lang ang naging impression ko kaagad. Tahimik siya at aloof siya sa tao. Maliit lang ang hotel na yon at isang umaga, pasado 5:00 lang ay kailangan ko ng kape, ay bumaba ako. Sa kusina ay narinig kong parang pinagagalitan ng manager si Adele. Hotel ang business natin, Adele, at hindi tayo nakakapag-Bisaya. Bakit kailangan kong paulit-ulit sabihin sa'yo na ngumiti ka man lang sa mga guests natin? Maging warm ka sa kanila. Make them feel na welcome sila dito. And for the last time, sasabihin ko sa iyo, Adele, kalimutan mo na ang putang inang Sander na yon. Sinira na nga niya ang buhay mo at kahit ngayon wala na siya, sinisira mo pa rin ang buhay mo dahil hindi ka nakaka-move on sa kanya. Adele, may anak ka, kaya sana umayos ka naman. Kasabay ng paggalit ng manager kay Adele ay ingay din ng kung anong hawak siguro niya noon na kasabay ng pagtaas ng tono ng boses niya ay paglagapak naman ng bagay na yun, siguro sa mesa or sa kitchen counter. Lumabas na lang ako noon ng hotel at naglakad-lakad para magkape sa iba. Sa kabilang block ako nakakita ng coffee shop kung saan malayo pa ako ay natanaw ko ng 2 dayuhang nagbablog. Pero nung malapit na ako ay nag-aaway na sila.
At bago pa ako makalapit sa counter na wala namang tao ay narinig ko ang boses ng babaeng dayuhan na nagsabing, "That's it. I'm done with you, Ryan. I'm so done with you." Sa sulok ng mga mata ko'y nakita kong galit at dali-dali siyang umalis. Narinig ko ang bulong ng lalaking dayuhan sa sarili niya. "Fine, bitch." Sa isip-isip ko nun, Kuya Bono, ay parang ako lang din yon. Kay bilis nawalan ng karelasyon. Puno ng dayuhan ng Siargao, Kuya Bono. Kahit saan ka pumunta, ay makikita kang ibang lahi. Paboritong puntahan yun ng mga mahilig talaga sa island life at sa surfing. Lalo na sa Cloud9 area na siya kong pinuntahan ng pangalawang araw ko sa Siargao. Nag-aral akong mag-surf at masasabi kong napaka-epektibong paraan yon para mawala sa isipan ko ang pinagdadaanan kong problema noon. Magaling at masayahin ang instructor ko sa surfing at syempre nakakapagod yun kaya't maaga akong nakatulog kinagabihan. Kaya lang ay maaga din akong nagising at kaagad ngang nag-crave ng kape pero pagbaba ko nga ay isang babae pala ang magpapaalala na naman sa akin ng problemang gusto kong kalimutan. Konti lang ang narinig kong sermon kay Adele ng manager ng hotel na pinsan din pala niya. Sa kokonting narinig kong yun ay nahulaan kong pareho kami ng pinagdadaan ng problema. Pareho kaming nagmahal, niloko, iniwan. Estudyante pa lang ako ng medtech sa UST nung makilala ko si Lauren. Kablock ko siya nung first year kami. Same course pero ahead siya sa akin ng isang taon by age. Dahil dati na siyang nag-midwifery pero hindi niya tinapos. Nag-shift siya sa medtech. Maganda si Lauren. Maingay, may accent ang Tagalog niya. Ilocano accent. Lagi siyang nakatawa kaya agad ko siyang nagustuhan and later on ay niligawan. And then 3 months ay sinagot naman niya ako. Hindi naman siya bobo pero halatang hindi nagseseryoso sa pag-aaral niya. Noong sagutin nga niya ako, pabiro niyang sinabing, "Aasawahin mo na ba ako?" "Sige kasi tinatamad na akong mag-aral. Mag-aasawa na lang ako." Biro niya yon pero medyo totoo kasi hindi pa rin siya nagseryoso sa pag-aaral niya. Madalas siyang absent at kapag pinupuntahan ko siya sa boarding house nila ay nandun lang siya. Doon nga din unang may mangyari sa amin. 16 lang ako noon, 17 siya. Nasundan pa ang pangyayaring yon sa bahay naman namin sa Santa Mesa, one time na mga katulong lang nasa bahay. Pangalawang girlfriend ko si Lauren, Kuya Bono. Nagka-girlfriend ako nung high school pero hindi kami nagtagal. Si Lauren, inabot kami ng mahigit 3 years bago niya ako pinasa sa pinsan niyang si Amanda. Magka-boardmate sila noon, Kuya Bono. Unang pagkakataon pa lang na ma-meet ko si Amanda, napansin ko kaagad na maasikaso siya, masipag sa bahay at mas matino sa pag-aaral. Nahuli ko si Lauren na may sinasamahan siyang ibang lalaki. Sinita ko, brinake niya ako. Ang sabi niya, "Si Amanda na lang ang syatain mo. Total siya naman talagang may gusto sa'yo. Siya ang nagre-reply sa mga text mo sa akin dahil kapag ako, mahahalata lang na wala na akong gana sa'yo." Nagulat ako ng Kuya Bono. Manilenyo ako pero hindi ko inakalang maluloko pa ako ng isang probinsyana. Malayong mas maganda sa kanyang pinsan niyang si Amanda at mas matino pa nga. Kaya naisipan ko ngang ligawan din si Amanda pero paraan ko yon para ipamukha sana kay Lauren na pagsisisihan niyang ipinasa niya ako sa pinsan niya.
Sinadya kong gawin ang lahat ng dapat sa relasyon namin ni Amanda, o baka mas higit pa sa dapat. Nagtipid ako ng sarili kong allowance para marigaluhan siya kahit walang okasyon. Pero nung mga unang bigay ko pa lang ay tinatanggihan niya na. Ang sabi pa niya, "Hindi ka naman nagre-regalo noon kay Loren na. Bakit sa akin kung ano-ano binibigay mo? Basta hayaan mo lang." Arjen, hindi ako kagaya ng pinsat kong pasok lang ng pasok sa relasyon kahit wala namang emosyon. Mahal kita. Mahalin mo lang ako, sapat na yon. Libre bash sa parteng ito ng buhay ko. 17 lang ako noon at magulo ang isip ko. Hinanapan ko ng kaseryosohan si Loren at si Amanda ang sobrang nagseryoso, pero ako naman ang parang naumay. Kitang-kita at damang-dama ko na sobra akong mahal ni Amanda. At hindi ko alam kung bakit winalang bahala ko pa. Nanligaw ako ng iba. Si Princess, nakaklase din namin ni Loren. Dahil ang gusto ko talaga noon ay pagsilosin si Loren. Kaya lang hindi naman siya nagselos, pero nagsumbong siya kay Amanda at brinake naman ako ni Amanda. Nung una okay lang sa akin na wala na kami ni Amanda. Ipinagpatuloy ko ang panliligaw ko kay Princess, nakaklase namin, pero binasted naman ako. At noon ay naramdaman ko yung rejection at na-realize ko na ang kagaya ni Amanda ay dapat ko palang panghinayangan dahil hindi naman ako kagwapuhan. At nararapat lang na ipagpasalamat ko pang may magandang Amanda ang nagkagusto sa akin. Swerte ko pa rin naman dahil hindi pinatagal ni Amanda ang panunuyo kong muli sa kanya. Tinanggap din niya ako, pero madiin niyang sinabing hanggang pangalawa lang ang tsansang kaya niyang ibigay. Sa susunod na magkamali ako, hindi na ako makakabalik sa kanya. Third year college na ako nung mag-migrate na sa US sina mama. Kasabay na rin nila ang dalawang nakatatandang kapatid ko. 3 lang kami, Kuya Bono, at ako ang bunso. Si Papa ang matagal nang nagtatrabaho bilang nurse sa Houston, Texas. Ako noon ay naiwan pa. Kasama ko sina Lola at 2 kasambahay na distant relatives lang din naming taga-probinsya. Hindi conservative ang lola ko, Kuya Bono, at okay sana dahil pwedeng-pwede kong iuwi lagi si Amanda sa bahay namin, pero also masama siya, pero hindi ako nakaka-score sa kanya. Mariin niyang sinabi sa akin na ang kanyang puri daw ang tanging hiyas na maiaalay niya sa mapapangasawa niya. At kung talaga daw na gusto ko siyang maging asawa someday ay huwag ako magmadaling kunin yun sa kanya. Mature na rin ako noon, Kuya Bono, kaya't inunawa ko na lang siya. Sabay kami nagtapos ng college ni Amanda. USC din siya pero iba ang course niya. That time ay wala na si Loren sa Maynila. Nabarkada siya at hindi alam ni Amanda kung saan ito nagpunta. That same year ay nag-take ako ng board exam, pero dati ay wala sa isip ko ang pumunta ng Amerika, pero naisip kong mas madali ang pag-asenso kung doon ako magtatrabaho. Nung sinabi ko kay Amanda na kapag nakapasa ako ng board exam, susunod din ako sa US. Hindi siya natuwa. Ayaw daw niyang magkalayo kami. In-explain ko sa kanya ang side ko, pero ang sabi niya, "Sige, bahala ka. Pero tandaan mo, hindi kita pinayagan. At kung mahulog ako sa iba habang wala ka, walang sisihan." Sobra akong nagtaka noon sa salitang yun ni Amanda. Akala ko kasi kilala ko na siya bilang matino, loyal at mahal na mahal ako, pero bakit biglang may ganun siyang salita? Ang sabi ko, "Babe, ako magiging loyal ako sa'yo habang nasa US ako. Bakit ikaw nasasabi mo yan?" Hindi
Hindi ko naman sasadyain, babe, na pumatol sa iba habang wala ka. Hindi ko lang kayang magsalita ng patapos kagaya ng sinabi mo na magiging loyal ka. Hindi sa wala akong tiwala sa'yo, pero babe, madali lang magsalita. At hindi ako mangangako na kaya kong iwasan ang mahulog sa iba. Napag-isip-isip ko na tama si Amanda, Kuya Bono. Kung matutukso ka, matutukso ka. Pero kumapit ako sa tiwala ko sa kanya at hindi ko binago ang pagkakakilala ko sa kanya. Naniwala ako na kaya niyang umiwas dahil mahal niya ako at mahalaga sa kanya ang aming relasyon. Pumasa ako ng board exam at nagpunta nga ako ng Amerika. Sa San Antonio, Texas ako kaagad nakahanap ng trabahong angkop sa tinapos kong kurso. Makaraan lang ng ilang buwang training at konting schooling pa ay napasok ako sa ospital. Noong una, hinahatid ako ni Papa from Houston to San Antonio. Kulang 4 na oras ang biyahe araw-araw, Kuya Bono, kaya't naghanap na lang ako ng matitirhan sa San Antonio, malapit sa ospital kung saan ako nagtatrabaho. Kaya lang ang mabuhay mag-isa sa isang apartment sa Amerika ay lubhang nakakalungkot. At maging ang diferensya ng oras namin ni Amanda ay hindi rin nakakatulong sa kalungkutan ko. 11 hours ahead kasi ang Pinas sa Houston. Kaya kapag 8 p.m. naggaling ako ng trabaho, ay nasa office na rin siya. Pero isang gabi ay may nag-chat sa akin na nagsabing, "Hi Arjen, hindi ka ba nahihirapan sa time difference niyo ni Insan?" Si Lauren yon, Kuya Bono, na noon ay nagtatrabaho na pala sa call center kaya't gising sa mga oras na gabi sa USA. Hindi siya nagtapos ng kurso niya. 2 taon lang ang nangyari niya sa medtech. Nabarkada nga kasi, pero ayon sa kanya ay nagtitino na siya at nag-iipon na ng pera para makapag-aral ulit. Sa madalas kong pagka-boring, Kuya Bono, ay naging regular ang pag-uusap namin ni Lauren. Pasaway pa rin siya dahil kahit na naka-duty siya sa call center ay nakakapag-chat siya sa akin. Kapag break time pa nila na alauna ng madaling araw, nagbi-video call kami hanggang sa hindi ko namamalayang masaya na ulit akong lagi siyang kausap. At nasa akin yung pagtanggap na hindi naman talaga siya nawala sa puso ko. Siguro nasa 7 months na naging regular ang online communication namin ni Lauren. Nang may isang umaga, oras sa Amerika, nag-video call si Amanda. Saka ko palang naalala na birthday pala niya. Sinagot ko kaagad kahit na nasa laboratory na ako noon. Nakita kong may katabing lalaki si Amanda. Pero may babae din na siyang malapit sa camera pero katawan lang noon ng babae ang nakikita ko sa screen. Then umalis ang babaeng yun at sina Amanda at ang lalaki ang lumapit sa camera. Halatang hindi okay si Amanda. Parang kung ano man yung sasabihin niya noon ay hindi siya handa. Pero nakita kong binulungan siya ng lalaking katabi niya kaya noon ay nagsalita ng pilit si Amanda. At ang sabi niya, "Arjen, alam ko magagalit ka sa akin pero kailangan ko sabihin ito sa'yo para hindi ka magmukhang tanga." Noon ay inakbayan siya ng lalaki. Bigla ko nang tinapos ang call kasi ramdam ko na at alam ko na kung saan patungo yun. Masakit yun sa akin kasi marami na akong plano noon para sa amin ni Amanda. Pero tinanggap ko kasi wala naman akong choice. Kaagad ako nag-message kay Lauren noon. Tinanong ko siya kung alam niyang may boyfriend ng iba si Amanda. Kaya lang ay hindi niya ako sinagot. 5 araw, Kuya Bono, bago ako nakatanggap ng reply mula kay Lauren. Sinabi niyang umuwi daw siya sa Isabela at doon ay wala silang internet.
Ang sagot ni Lauren sa tanong ko, nung birthday ni Amanda, noon ko lang din na-meet yung boyfriend niya. Noon lang din kasi kami nagkita ulit ni Insan kasi magkalayo na kami ng bahay. Nasa Pasay pa rin ako while siya nasa Makati na. Hindi ko ina-expect na magagawa sa akin yun ni Amanda. Ako din naman. Matino ang pinsan kong yun pero mahina talaga siya pagdating sa pag-ibig. Ang sumunod kong ginawa, Kuya Bono, ay alam kong isang napakalaking immaturity. Sinabi ko kay Lauren ang ganito. Lauren, pwede tayo na lang ulit. Nag-reply siya ng 3 emoji na tumatawa, pero sinundan din niya ng, Arjen, ganyan ba kasikip ang mundo mo? Nasa US ka na? Wala ka bang pwedeng jumain dyan? Bakit ako ulit? Dan pag hindi na tayo, kayo ulit ng pinsan ko? Nakakatawa naman. Lauren, mahal pa kita. The truth is, hindi ka naman nawala sa puso ko. Nag-reply siya ng, tawagan mo ako sa video call. Gusto kong makita ang mukha mo, ang mga mata mo habang sinasabi mong mahal mo pa ako. Agad ko siyang kinol, Kuya Bono, at nakipagtitigan nga siya sa akin. Mahal pa kita. Hindi ka nawala sa puso ko, Lauren. Maniwala ka. Noon ay sumaryoso ang mukha niya at ang sabi, ang totoo, Arjen, buong buhay ko. Yung lokohin ka, yung baliwalain ka noon ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buhay ko dahil nung hindi na tayo, noon ko nakita yung halaga mo. We deserve a second chance, Lauren. Okay, pero sabihin mo muna sa akin na napatawad mo na ako sa kasalanan ko noon. Then we will start all over again. Lauren, wala sa akin yun. Hindi mo kailangan ng forgiveness ko dahil kung ano man yun, natatabunan na yun ang pagmamahal ko sa'yo. I love you still, Lauren. So please, magmahalan ulit tayo. Ang totoo, Kuya Bono, ay boring ang buhay Pinoy sa Amerika, lalo na kung hindi mo kasama ang pamilya mo. Wala akong kaibigan sa San Antonio. Hindi ako komportabling makipagkaibigan sa mga locals at maraming ang Pinoy hospital workers pero hindi sila namamansin. Or baka ako ang walang lakas ng loob na mamansin dahil baka kasi hindi rin naman nila ako pansinin. Naging kami nga ulit ni Lauren, Kuya Bono. Pinatigil ko siya sa pagko-call center at pinabalik ko siya sa pag-aaral niya sa UST. May kaya din sina Lauren noon sa Isabela pero naghirap lang sila nung magloko ang daddy niya. Naging broken family sila at naapektuhan siya pati studies niya. Bumalik nga siya sa UST. Pero hindi mo maiaalis sa akin na magduda kahit papano noon, Kuya Bono, kaya kinontak ko ang mga friends ko. Si Brian na kababata ko sa Santa Mesa at si Geraldine na classmate at close friend ko noon sa UST. And that time ay sa UST hospital nagtatrabaho si Geraldine. Unang padala ko ng pera para kay Lauren, kay Brian ko pinadala. Pinalabas lang namin na kunwari may utang sa akin si Brian at yung bayad niya sa akin ay kay Lauren na lang niya ibigay. Magkakilala din sina Geraldine at Brian at nung araw na yon ay silang dalawa ang nakipag-meet kay Lauren at binilin ko sila na kaibiganin nila si Lauren. Ang motibo ko ay para lang madalas nila makasama si Lauren at syempre maging updated sila sa totoong nangyayari sa buhay ng girlfriend ko. At yun nga ang nangyari, Kuya Bono. Pinag-aral ko si Lauren while friend siya ng mga friends ko and so far ay wala silang negative na balita sa akin. Hanggang sa nagtapos nga ng college si Lauren. Kung hindi nagka-pandemic noong 2020, nakauwi sana ako para magbakasyon at makapag-propose kay Lauren.
Mahigit 1 taon na siyang pasado sa board exam noon at employed na rin siya sa isang kumpanya sa BGC. Napaka-class at executive ang itsura ni Lauren kapag naka-office uniform siya. Lagi ko kasi siyang ka-video call kapag kararating pa lang niya ng office nila. Katabi niya ng cubicle si Arila na isang African pero mahusay ng magtagalog. Black talaga siya at malago ang kulot na buhok niya. At maganda siya para sa akin, Kuya Bono. Kapag magka-video call nga kami ni Lauren ay natatamaan siya ng camera at nagha-hi siya sa akin. Wild dream ko, Kuya Bono, ang makapag-shota ng itim na babae na maganda. Kagaya ni Kim Gatwich, Naomi Campbell, Halle Berry, at kapag nga natatawag ako ni Mama noon na manood sa TV ng Miss Universe, siyak natatanungin ako kung sino ang tingin kong mananalo at mga black candidates ang sinasabi ko. Marami ding black women sa San Antonio pero iba ang ugali nila. Matitigan mo pa lang sila sa mata, akala nila may balak ka na. Akala ko si Arila ang babaeng naglakad sa beach. Nung gabing umiinom ako ng beer mag-isa sa parang bar ng hotel. Open lang kasi yun, Kuya Bono, at nasa harap lang ng dagat. Yun yung Soul Tribe Resort, cottage-type hotel na nilipatan ko pagkatapos ng 3 araw kong pagka-check-in sa General Luna area ng Siargao, kung saan ay nakilala ko din si Adele pero minsan lang kami nagkausap. Noon lang pa-check out na ako at siya pa actually ang nagturo sa akin ng Soul Tribe. Mga cottage ang mga hotel room, Kuya Bono. Individual at medyo magkakalayo. The aircon ang mga kwarto pero ang banyo ay nasa labas sa gawing likod. May bakod lang itong kawayan na dikit-dikit pero literal kang maliligo sa ilalim ng araw o sa ilalim ng mga puno ng niyog. Noong masulyapan ko ang African woman na naglakad nga sa dalampasigan sa tapat ng bar area ng hotel, tumakbo pa ako noon para tawagin sana siya sa pangalang Arila. Nakapang-swimming siya, orange na two-piece pero may bulaklakin na tapis. Nakita ko siyang pumasok sa isang cottage, pangalawang cottage mula sa inuupahan kong cottage. Kinagabihan, Kuya Bono, ay natanaw kong nakailaw sa likod ng cottage na ang ibig sabihin ay gumagamit siya ng banyo. Nakainom ako noon ng 2 bote ng beer kaya medyo malakas ang loob kong gumawa ng katarantaduhan. Lumakad akong may bitbit na monoblock na upuan na siya kong tinuntungan para masilip ko siya. Dinagang dibdib ko noon kahit na medyo nakainom ako, pero nakita ko siya. Buong katawan niyang kulay tsokolate, walang saplot, natakot ako nung parang nakita niya ako kaya yumuko ako. Makaraan ng ilang sandali ay tumayo ulit ako sa ibabaw ng monoblock, dahan-dahan kaya't noon ay muli kong natanaw ang banyo area ng cottage niya. Maluwang kasi yun, Kuya Bono, may mga halaman pa at magkalayo yung toilet bowl at yung shower area. At sa muli kong ang pagtanaw noon, Kuya Bono, ay nakita kong nakaharap na siya sa kinaroroonan ko. At hindi siya si Arila. Mas maganda siyang hamak kay Arila. At noon pa nga ay parang sinasadya niyang laruin ang kanyang malulusog na dibdib habang tila nasasarapan siya sa kanyang ginagawa. Hindi ko napigilan ang pag-init ng katawan ko noon. Then biglang namatay ang ilaw. At hindi ko na siya makita. Iginala ko pa ang paningin ko sa loob ng bakuran ng banyo area. Maluwang kasi talaga yun, Kuya Bono, may mga halaman pa doon at 2 puno ng niyog. Kaya lang hindi ko na siya nakita kaya nagpasya na akong bumaba na ng monoblock na upuan pero nagulat ako nang makita ko siya sa harapan ko. Hubot-hubad pa rin at ang sabi niya, "Why don't you come down? Follow me. Be my guest."
Parang panaginip noon yun, Kuya Bono, para sa akin. Parang pantasya. Pero nakadama din ako ng takot at hesitation kasi inisip kong baka may makuha kong sakit sa pakikipagtalik ko sa kanya. Wala kasi akong dalang protection noon at wala din siya. Hindi siya virgin pero nangyari naman ang dapat mangyari kaya lang pagkatapos noon ay inutusan niya akong umalis na. Hindi kami nagkatanungan ng pangalan kasi ang bilis talaga ng mga pangyayari. Parang nagparaos lang kami. Bumalik ako sa cottage ko. Naligo at saka lumabas ulit para uminom na naman doon sa bar na nasa main cottage ng hotel. At doon na hindi ko inaasahang makita ulit siya. Nakabistida siya noon ng purong puti pero sexy ang style. Yung parang pangbahay ng mga babae kaya lang dahil puti ay elegante pa rin tingnan. Nung makita niya ako ay nakangiti siyang lumapit sa akin. Inialok ko naman sa kanya ang isang upuan sa tabi ko at noon ay uminom din siya pero hindi beer kundi champagne lang. Noon ko palang Kuya Bono nalaman ang pangalan niya, Saijo. At malambing ang boses niya. African siya, mula sa bansang Gambia pero at that time ay nagtatrabaho siya dito sa Dubai. At gaya ko ay turista din lang siya sa Siargao. Nagkasarapan kami ng kwentuhan at magkasama kami Kuya Bono hanggang umaga. Hindi lang sa bar kundi sa dalampasigan, naglalakad-lakad kami. Pag napagod ay uupo, magkukwentuhan ulit hanggang sa lumitaw na ang haring araw. December 2021 pa ako nakauwi Kuya Bono para mag-propose sana kay Lauren. Alam ni Lauren na uuwi ako at alam din niyang magpo-propose na ako. Sa Houston ko pa binili ang white gold na engagement ring na sobrang excited kong maisuot sa daliri ni Lauren. Pero pagdating ko, sa mismong airport pa lang Kuya Bono ay tinapat na ako ni Lauren na may mahal na siyang iba at kasama niya sa airport. Ayaw lang daw nitong humarap sa akin. I was tired at my jet lag pa pero I tried to calm myself. Ang sabi ko pa, if this is not a joke, Lauren, I guess you need to choose. Kung hindi akong pipiliin mo, wala akong magagawa. Ang sagot niya sa akin, Kuya Bono, may record ako lahat ng pinadala mong pera sa akin. Babayaran na lang kita kapag nakaluwag-luwag na ako. Noon ako nagkaroon talaga ng masamang impression sa mga babaeng taga Isabela, Kuya Bono. Sorry pero silang magpinsan pa lang ang nakilala kong taga Isabela noon at yun nga, masyadong obvious na nabiktima nila ako sa mga panluloko nila. I tried to be okay. Pinilit kong maging excited na lang na matikman ulit ang mga naghihintay na pagkaing niluto ng lola ko sa Santa Mesa. Pero nung nasa taxi pa lang ako pauwi sa bahay namin sa Santa Mesa ay parang gusto ko nang sumigaw at magwala. Kinagabihan dumating sina Brian at Geraldine pero dati pa ay nasabi ko na sa kanila ang nangyari. Ang pakikipaghiwalay sa akin ni Lauren sa airport pa lang. Hindi sila makapaniwala kasi talagang hindi daw nila natunugang may ibang lalaki si Lauren. Nagtiis ako at nagpasensya sa presence ni na Brian at Geraldine pero nasigawan ko sila nung ayaw nilang lumabay sa kasasalita tungkol kay Lauren. While kanino ko pa kasi nasabi na huwag na namin pag-usapan ang tungkol doon.
Nung magpaalam sila, sinabihan ko silang huwag muna silang magpapakita sa akin. Hindi na nga sila nagpakita pero hindi naman nila ako tinantanan sa messenger. Nakokonsensya sila dahil inisip nilang hindi nila nagawa ang pagbabantay kay Lauren na pinagawa ko sa kanila. Sila din actually nagsuggest na lumabas ako, magpakalayo-layo, mamasyal, mag-tour. Kaya naman nakarating nga ako sa Siargao at nakilala ko ang asawa kong Gambian na si Saijo. From Siargao, umuwi kami ng Maynila. Yes, kasama ko si Saijo. Nagstay kami with Lola for 2 weeks bago siya bumalik dito sa Dubai. Then later on, ako naman ang bumalik ng States para lang maayos na makapag-resign sa trabaho ko. July 2023, umuwi ako ng Pilipinas. Nasa Gambia naman noon si Saijo pero umuwi din siya ng Pinas kasama ang mother niya. After 2 months, nung okay na ang mga papers namin for the wedding, ay dumating naman ang father niya at 2 kapatid ni Saijo. Diyan sa Pilipinas kami nagpakasal under Catholic faith. 1 buwan pagkatapos ng aming kasal ay bumalik dito sa Dubai ang asawa ko. Sumunod naman ako makaraan ng kalahating buwan at sobrang dali ko lang nakakuha ng trabaho dito. Next month, August, baka 3rd week ay manganganak na si Saijo for our first baby. Sobra kami excited, Kuya Bono. God knows how we both wanted to have our first blessing. Though pareho kaming na-bless ni Saijo ng isa't isa. She's blessed with me and I'm so blessed also for having her. Blessed din kami ng maayos na trabaho dito. I really love working here, Kuya Bono, kasi mababait at humble ang mga ka-department kong Pinoy dito. Ate Angela ng Ilagan, Isabela, Christine and Dolph ng Bulacan, Edwin ng Leyte at Regan ng Cebu. Ayan, pasimple ko na kayong na-shout out. Sila actually ang nanghawa sa akin para makinig sa mga kwento mo, Kuya Bono, habang kami ay nagtatrabaho. Nakapasak lang sa mga tenga namin ng mga earpods at kanya-kanya kami ng pinapakinggan. So that's how I find my tadhana. Quick and naughty. About the cousins na Ilocana, sina Amanda at Lauren, wala na akong balita sa kanila. Pero nabago na ang impression ko tungkol sa mga Ilocana ng Isabela dahil kay Ate Angela na sobrang bait, sobrang makajos pa at naging closest friend pa ng asawa ko. Tilihir, Kuya Bon, at maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Gumagalang at nagpapasalamat, Arjen. Kaugod na Arjen, una sa lahat maraming salamat for sharing your beautiful story dito sa ating programa. Wala akong masyadong may papayo sa iyo sapagkat wala ka naman problema and gusto na lang kitang saluduhan sa magandang ugali mo. Kasi kung tutuusin ay meron kang dapat sumbatang tao na ngayon ay wala ka ng balita sa kanya kahit na sinabi niya na kapag nakaluwag-luwag ako ay babayaran kita. Ikaw ay naloko, napagsamantalahan, pero ni isang parte ng kwento mo, wala akong nakitang nanumbat ka. You're really kind and maybe because you are really happy at contento sa buhay mo sa piling ng iyong asawa. Congratulations sa'yo, kahugot na Arjen, at muli, maraming salamat. Ganun din sa mga kahugot nating naglaan ng kanilang panahon para sa ating programa, maraming salamat. Pasensya na kung walang shout out ngayon sapagkat nagkakaproblema ang ating wifi at wala akong pagtingnan ng mga nagpa-shout out. So sa susunod nila mga kahugod, stay healthy, stay safe, and God bless us all.